Sa bawat tahimik na tingin, sa bawat pigil na buntong hininga, may mga lihim na hindi kailanman nasasabi ng direkta. Sa mundo ng mga babae, isa sa mga pinakamasilang lihim ay hindi ang pag-ibig, kundi ang pagnanais. Hindi ito basta kilig, hindi ito simpleng paghanga. Ito'y isang mainit na alon na dumarating ng walang paalam pero kailangang itago sapagkat sa ating kulturang Pilipino, ang kababaihan ay tinuruan hindi upang maramdaman ng hayagan, kundi upang magtimpi. Lumaki tayong naririnig ang mga salitang, mahinhin dapat ang babae, huwag masyadong lantad, irespeto mo ang sarili mo. At sa ilalim ng mga paalalang iyon, nabubuo ang isang tahimik na pag-uugali, ang pagtatago ng pagnanasa. Hindi ito dahil wala siyang nararamdaman. Sa katunayan, maraming kababaihan ang may malalim, marurubdob na hangarin sa pagmamahal, sa pisikal na koneksyon, at sa emosyonal na paglalapit. Pero ang lipunan ay tila nagsasabing bawal. Kapag masyado kang tapat sa iyong pagnanasa, ikaw ay malandi, mapusok, o walang delikadesa. Kaya natututo ang babae na gawing sining ang pagdisimulado, ang pagtatawa sa halip na pag-amin, ang pag-iwas ng tingin kahit gusto na niyang lumapit. Isang halimbawa nito ay makikita sa mga simpleng tagpo ng araw-araw. Isang babae sa jeep, pinagmamasdan ng lalaking tahimik sa gilid. Marahil nahulog ang tingin niya sandali, pero agad siyang titingin sa ibang direksyon. Kunyari, wala lang. Sa opisina, may mga sulyap, may mga biro, pero laging may hangganan. Ang mga taway, may takot na baka ma-misinterpret. Sa gabi sa katahimikan ng sariling kwarto, doon lang siya nagiging totoo, sa sariling isip, sa mga lihim na pagnanais na hindi kailanman mailalabas sa liwanag. At dito nagsisimula ang ating paglalakbay, ang pag-unawa kung paano at bakit itinatago ng kababaihan ang kanilang pagnanais. Hindi ito usapang bastos, kundi usapang totoo, tungkol sa kultura, hiya, moralidad, at ang matagal ng tunggalian sa loob ng puso ng babae. Ang pagitan ng gusto niyang maramdaman at ng gusto ng lipunan na ipakita niya. Upang maunawaan kung bakit tinatago ng babae ang kanyang pagnanais, kailangang balikan natin ang ugat ng kulturang Pilipino, ang konsepto ng hiya. Ang hiya ay hindi lamang simpleng kahihiyan. Ito'y isang moral compass, isang panloob na boses na nagsasabing, magpakababa, magpigil, huwag lumampas. At sa mga kababaihan, ang hiya ay ginawang sukatan ng dangal. Noong panahon ng mga ninuno, bago pa dumating ang mga Kastila, ang babae ay may kapangyarihan. May mga babaylan, mga babaeng espiritual, malaya sa kanilang katawan at pag-iisip. Ang pagnanais noon ay hindi kasalanan, kundi bahagi ng kabuuan ng tao. Ngunit nang dumating ang mga kolonisador, nagbago ang lahat. Ipinakilala ng simbahan ang konsepto ng Maria Clara, mahinhin, tahimik, mapagtiis. At unti-unting nawala sa kultura ang ideya ng babae na malaya sa sariling pagnanasa. Mula noon, ang babae ay tinuruan na maging simbolo ng kabanalan. Kung siya ay masyadong expressive, agad siyang huhusgahan. Kung siya ay masyadong tahimik, tatawagin naman siyang misteryosa, pero ligtas kasi hindi siya nakakatakot. Kaya't sa paglipas ng mga henerasyon, natutunan ng mga babae ang sining ng pagtatago, ang pangngiti sa halip na pag-aamin, ang pag-arte ng hindi interesado kahit kumakabog na ang dibdib. Ang hiya ay naging proteksyon, isang sandata laban sa panghuhusga. Ngunit ito rin ay naging tanikala. Kasi habang pinoproteksyonan ng babae ang sarili niyang imahe, unti-unti niyang nakakalimutan ang karapatang maramdaman, nang walang takot, nang walang pagdududa. Makikita ito kahit sa mga kwento teleserya natin. Ang bida, laging mahinhin. Ang babaeng palaban ay madalas kontrabida. Ang umaamin ng kanyang pagnanais ay tinuturing na mapusok.
At dahil dito, ang kababaihan ay napilitang maglakad sa manipis na linya. Pagitan ng respeto at pagnanasa, pagitan ng hiya at katotohanan. Pero habang tahimik umiikot ang mundo, habang unti-unting nagbabago ang mga pananaw ng kabataan, may mga babae nang nagsisimulang magtanong, bakit nga ba kailangang mahiya sa sariling damdamin? At dito nagsisimula ang pagbasag sa lumang anyo, ang dahang-dahang pagbawi ng tinig na matagal nang pinatahimik ng hiya. Sa panahon ng social media, tila mas malaya na ang kababaihan. Makikita mo sa Instagram, sa TikTok o sa Facebook, may mga babaeng nagsusuot ng gusto nila, nagsasalita ng direkta at ipinagmamalaki ang sarili nilang anyo. Pero kung susuriin mo ng mas malalim, ang pagtatago ng pagnanais ay hindi nawala, nagbago lang ng anyo. Ngayon, ang pagtatago ay hindi na sa pamamagitan ng katahimikan, kundi sa curated na imahe. Isang babae ang magpo-post ng larawan, confident, classy, empowered. Pero sa likod ng filter, may halong paghahanap pa rin. Mapapansin kaya ako? Hindi ito simpleng pag-aakit. Ito'y modernong paraan ng pakikipag-ugnayan. Isang sining ng pagpapahayag na may kasamang pagtatago. Sa mga chat, sa DMs, sa mga scene at typing, nagaganap ang bagong anyo ng pagtitimpi. Ang babae ngayon ay marunong maglaro ng tempo. Magpaparamdam pero hindi sobra. Magpapakita ng interes pero may pahabol na distansya. Ito ang tinatawag ng ilan na soft power. Pero sa totoo lang, ito ay modernong bersyon ng lumang hiya. Ang pagnanais na hindi kailangang aminin ng buo. Sa kultura ng online validation, ang babae ay tila may dalawang mukha. Isa, ang empowered self, malaya, matapang at vocal. Isa pa, ang silent self, ang bahaging natatakot ma-judge kapag lumampas sa tinatanggap na antas ng openness. Kasi kahit gaano pa tayo kamoderno, nananatili pa rin ang bulong ng lipunan. Ang babae dapat marunong magpigil. Kaya kahit may hashtag body positivity o hashtag self-love, may mga sandaling humihina ang loob ng babae. Kapag siya'y masyadong expressive, may magkukomento ng thirsty. Kapag siya naman ay tahimik, sasabihing cold. Walang panalo, kaya't ang tanging paraan ay magmaskara. Hindi ng pagkukunwari, kundi ng kontrol. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nandun pa rin ang parehong pulso, ang tahimik na apoy ng pagnanais. Ito na ngayon ang modernong bersyon ng hiya. Ang pagkukunwaring hindi apektado, ang pagpapanggap na chill lang, kahit sa totoo'y may halong pananabik, may halong pangungulila. Sa ilalim ng lahat ng katahimikan, ng mga kontroladong ngiti at mahinhing kilos, nananatili ang isang uri ng pagnanais na marunong magtimpi. Hindi ito pagnanasa na gustong sumiklab. Ito'y pagnanais na natutong mabuhay sa gilid, palaging may hangganan. Kadalasan, ito'y nakaugat sa takot. Takot na masaktan, takot na ma-misinterpret, takot na mawala ng respeto. Maraming babae ang lumaking pinapaalaalahan, huwag kang masyadong nagbibigay ng motibo. Huwag kang uunang lalapit. Kaya't kahit gusto, kahit may halong pagnanasa, ang reaksyon ay pigil. Isang segundo ng sulyap, tapos iwas muli. Ngunit sa kabila ng takot, may lalim din ang ganitong uri ng pagnanasa. Hindi ito mababaw. Ito'y pagnanais na may disiplina, marunong umintindi ng konteksto. Sa ganitong pananaw, ang babae ay hindi biktima ng hiya, kundi manunulat ng sariling limitasyon. Alam niyang hindi lahat ng damdamin ay kailangang isabog. May mga bagay na mas magandang maramdaman kaysa ipakita. Isipin mo ang babaeng nagmamahal ng lihim. Alam niyang hindi pwede. Baka may hadlang, baka hindi tugma,
baka masira ang katahimikan ng mundo nila. Kaya't araw-araw, dala niya ang bigat ng hindi nasasabi. Pero sa bawat pagtitimpi, may uri ng lakas na nabubuo. Ang lakas ng pagpipigil. Ito ang kakaibang anyo ng pagnanais ng Pilipina. Hindi laging lantad, pero malalim. Hindi laging malakas, pero totoo. Sa mga awitin, sa mga tula, at sa mga pelikula, madalas nating marinig ang ganitong tema. Ang pag-ibig na bawal, ang damdaming di maipahayag, ang pagnanais na kailangang itago. Hindi dahil mahina ang babae, kundi dahil marunong siyang magbigay halaga. Ang pagnanais ay hindi basta pisikal. Ito'y may kasamang dignidad, pananampalataya at respeto sa sarili. Ngunit sa modernong panahon, dumadating din ang mga sandaling tinatanong ng babae ang sarili, hanggang kailan ko pipigilan ang sarili ko? Kailan ako magiging tapat sa kung ano ang gusto kong maramdaman? At dito nagsisimula ang panloob na paglaladan sa pagitan ng tradisyon at katotohanan, sa pagitan ng hiya at katapatan. Sa dulo ng lahat ng pagtitimpi, may sandaling dumarating, isang tahimik na pagkamulat. Hindi ito biglaan, hindi rin mapangahas. Isa itong mabagal, banayad na pagtanggap na ang pagnanasa ay hindi kahinaan, kundi bahagi ng pagiging buo. Ang babae, matapos ang lahat ng taon ng pagpigil, ay unti-unting natututo na ang kanyang pagnanasa ay hindi kailangang ikahiya. Ito'y pwedeng maging tinig ng sarili, tanda ng buhay, at salamin ng kanyang kalayaan. Hindi kailangang ikulong sa moralidad o panlabas na tingin, sapagkat ang totoo, ang tunay na dangal ay hindi nakabatay sa kung gaano kakahinhin, kundi sa kung gaano kakatapat sa sarili. May mga babae ngayong nagsisimula ng magsalita. Sa mga akda, sa mga vlog, sa mga kwento, ipinapahayag nila ang mga damdaming dati tinatawag na bawal. Hindi upang maging bastos, kundi upang maging totoo. Sapagkat ang pagnanasa ay hindi kabastusan, ito'y tao, ito'y tapat. Sa panahong ito, nagsisimula ng mabuo ang bagong anyo ng Filipina. Hindi na Maria Clara na laging tahimik, kundi isang babaeng marunong magtimpi pero marunong ding umamin. Alam niyang may oras ang paghawak at may oras ang pagbitiw. May panahon ang katahimikan at may panahon ang katotohanan. At sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, natutunan niyang ang pagnanasa ay hindi kailangang laging itago. Pwede itong isulat sa tula, ipinta sa ngiti, o ipahayag sa mahinang bulong, basta't totoo. Kasi ang tunay na pagnanasa ay hindi lang tungkol sa katawan, ito'y kaugnay ng kaluluwa. Ito'y pagnanasa na maunawaan, mahalin, at mapansin, hindi bilang mapusok, kundi bilang tao. Kaya ngayon kapag tumingin siya sa salamin, hindi na niya itinatago ang apoy sa likod ng kanyang mga mata. Nakikita niya ito bilang ilaw, gabay, hindi kasalanan. At sa bawat babaeng tahimik na natututo ng ganitong katotohanan, muling nabubuhay ang isang lumang lakas. Ang lakas ng kababaihang marunong magmahal ng tapat, marunong magpigil kung kailangan, at marunong umamin kapag tama ang panahon. Sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, natutunan niyang ang pagnanasa ay hindi kailangang laging itago. Pwede itong isulat sa tula, ipinta sa ngiti, o ipahayag sa mahinang bulong, basta't totoo. Kasi ang tunay na pagnanasa ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito'y kaugnay ng kaluluwa. Ito'y pagnanasa na maunawaan, mahalin, at mapansin, hindi bilang mapusok, kundi bilang tao. Kaya ngayon, kapag tumingin siya sa salamin, hindi na niya itinatago ang apoy sa likod ng kanyang mga mata. Nakikita niya ito bilang ilaw, gabay, hindi kasalanan.
At sa bawat babaeng tahimik na natututo ng ganitong katotohanan, muling nabubuhay ang isang lumang lakas. Ang lakas ng kababaihang marunong magmahal ng tapat, marunong magpigil kung kailangan, at marunong umamin kapag tama ang panahon. Sa huli, ang babae ay hindi nilikhang manatiling mahinhin o mapusok. Siya ay nilikhang totoo. At sa pagtanggap sa apoy ng sariling pagnanasa, natutunan niyang hindi kailanman kailangang itago ang sarili upang maging marangal, sapagkat ang dangal ay nasa katapatan, at ang katapatan ay nasa pag-aamin na siya rin ay marunong magnasa.